Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence ako. Ito nang pinakahihintay natin. Nag-react si VP Sara Duterte. By the way, birthday ni VP Sara Duterte ngayon. Ako, kantahan muna natin ang ating VP. Happy birthday, VP Sara. Happy birthday, VP Sara. Patalsikin mo na ang bangag. Palitan mo na si bangag. I think yan ang birthday wishes na maraming Pilipino na patalsikin, palitan na ang bangag kasi sobrang high. As in, wala nga talaga na yan sa Pilipinas mga kabibig, di ba? O eto na ang good news. Parang di umano'y aprobado ni VP Sara na maging OVP spokesperson si Attorney Rowena Guanzon. Naku! Feel ko ba na magkaroon ng bardagulan itong si Claire Castro, itong si Princess Abante, kung si Attorney Rowena Guanzon ang OVP spokesperson. In fact, parang maganda ang compatibility ng attitude ni VP Sara at ni Attorney Rowena Guanzon. Bakit? Si Attorney Rowena Guanzon, prangka, sinasabi ang totoo, sinasabi kung ano ang gusto. Si VP Sara, prangka, sinasabi kung ano ang gusto at gagawin ang lahat para i-prove na tama siya. Ay nako, swak na swak talaga ang dalawa na mag-compatible in doing their job. Oh, nagsalita na si VP Sara kasi natanong eh. Nag-trending kasi itong si Attorney Rowena Guanzon na may post yata si Crisette tapos naghahanap na kung sino ang pwedeng OVP spokesperson. Nag-reply itong si Attorney Rowena Guanzon na pwede ako na, pwede naman ako diyan. Oh, doon na kabib, alam mo na. Alam mo na. Chismosa. So nakarating kay VP Sara yung impormasyon at ito ang sagot ni VP Sara. Excited ka na ba? Ako excited ako. Gusto kong malaman kung aprobado ba or hindi aprobado ni VP Sara. Ito na kabibiga. Huwag ka masyadong excited dyan. Ito na. Birthday ni VP Sara, ano ang wish nyo sa kanya? Ano ang birthday wish nyo sa kanya? Kaya ako naman, ang birthday wish ko sana maging healthy sila ni Tatay Digong at maging vice president siya sooner. Ito na kami. Presidente pala. Kasi vice na siya ngayon. Dapat mag-level up. 'Di ba? Approve niyo ba? Ito na. Si Attorney Rowena Guanzon na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Ini-comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Guanzon? Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni... Saludo si VP Sara sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. Tingnan nyo. So it means na-appreciate ni VP Sara ang talino at tapang. Nakita niya na magandang additional si Attorney Rowena Guanzon. And transparent naman si Attorney Rowena Guanzon sa kanyang mga nararamdaman, sa kung ano ang kanyang gusto. 'Di ba? Galing yan ng ating VP matalino at matapang si Attorney Rowena Guanzon. Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Approve na. May sign na, may pahintulot na magsalita ka lang dyan. Suportahan ka naming lahat. Di ba? Kasi sa Attorney Rowena Guanzon, kung may nakita siyang mali kay VP Sara, kino-call out naman niya. Di ba? At the OVP is doing their job na i-correct ito or gawan ito ng paraan para masolusyonan. Si Rowena Guanzon kino-call out si BBM sa mga problema sa Pilipinas. Meron bang sagot si BBM? May ginawa ba si BBM? Reconciliation? Takot sa mga demands? Kasi fake.
Siguro from the audience, one question. Ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Meron po siyang mensahe para sa Pilipino na nasa Yes. Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Oh, set me free and I will take an oath. Nako, iba din si Tatay Digong ng mga kondisyonis. Parang nararamdaman kong may something na lalabas later on. Set me free before and I will take an oath. So, palabasin niyo muna ako dito para mag-take an oath ako. Interim release na ba yan? Marami ay excited mga kabibig na posible bang merong interim release si Tatay Digong? Posible yan. Nini-workout na yan ni na legal counsel Nicholas Kaufman mga kabibig. Opo. Sabi ng iba, akala namin kabibig, gusto ni Nicholas Kaufman na mapawalang sala si Pangulo. Oo, mapawalang sala. At the same time, interim release para makauwi sa Pilipinas. Kung merong mang hearing, pupunta na sa Tatay Digong sa The Hague. Kung kailangan ang kanyang appearance, pupunta siya sa The Hague. Diba? Kayo talaga. So, sa yung palagay, approve ba ni VP Sara si Rowena Guanzon? Kasi binigyan na niya ng sign magsalita ka lang, susuportahan ka namin. Di ba? O, ito pa. Ito pa ang other nating video kabibig na marami na ang nag-react sa statement ni VP Sara mga kabibig. Itong si Mr. Real Talker mga kabibig, nag-react din si Mr. Real Talker mga kabibig. Iba tayo si Mr. Real Talker, no? O, ito na. Speaking of what, ito pa si Atty. Rowena Guanzon pala kabibig. Tingnan nyo ang kanyang hamon kay VP Sara. Di ba? Si Rowena Guanzon hindi ang paano-ano Parang hinahamon niya si VP Sara. Sara, kung talagang matapang ka. Di ba? Sabay nga kayo ni BBM magpa-hair follicle test, pati ako sasali na. Di ba sabi ni VP Sara, gusto ko matapang, palaban, matalino si Atty. Rowena Guanzon. Ang sagot ni Atty. Rowena Guanzon, Sara, kung talagang matapang ka, sabay nga kayo ni BBM mag-hair follicle test, pati ako sasali na. Ay, nako. Atty. Rowena Guanzon, I think nagpa-hair follicle na ba si Inday? Hindi pa nga, parang nagpa-drug test lang. Pero I'm sure VP Sara will do hair follicle test. O VP Sara, hinahamon ka ni Atty. Rowena Guanzon ng hair follicle test. Kasama si BBM. I'm sure ikaw kakasaka. Pero si BBM kakasaba. Di ba mga bibig? Oo. Uy, marami ng love si Atty. Rowena Guanzon. Yan ang pinaka-the best attorney. Naku, kung si Rowena Guanzon, no, ang magiging spokesperson ng OVP, baka every now and then ang palaging kinakasaya si BBM. Wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Attorney, gusto po kayo ni VP Sara. Love it, attorney. Attorney, pati sana ang mga Police General Marbel at Torre, isali mo na din. Buong bansa na sana sabay-sabay magpa-test. Ay, nako mga kabibig. Ba't hindi gawin isang congressman na magpasa ng bill para sa drug testing ng mga politician after election? Gawing one of the requirements before assuming office. Kung sino hindi pabor na congressman, alam na. If unconstitutional before filing candidacy, gawin after election before assuming office and publicly done. If found a drug user, he is automatically dismissed from office. True leadership begins with setting an example in obeying the law. Sabi ni Damasco Torres Elexor. Naalala ko, attorney, na hinamo ni VP Sara si BBM na sabay silang magpa-hair follicle test.
Kaso di pinatulan ni BBM kasi mukha pa lang, alam mo na. So yun kabibig, may hamon si Atty. Rowena Guanzon. And I'm sure ba, sa hamon ni Atty. Rowena Guanzon, ito ay parinig para kay BBM. Kasi alam naman ni Atty. Rowena Guanzon na si BP Sara, kakasayan. Walang inuurungan kasama same lang sila. Di ba mga kabibig? Ang problema, si BBM ba kakasa? Kakasa ba si BBM? Or sabihin niya, hindi ko tinatakbuhan ang problema, pero tinatakbuhan mo ang hair follicle test. Diba? Huwag mong takbuhan, BBM, ang problema. Pati ang hair follicle test, huwag mong takbuhan. Gawin mo na. Kung ito yung ikakatahimik na maraming tao, gawin mo na. Pero kung feel mo na madidihado ka, magtago ka na lang. O etong si Mr. Real Talker, mga kabibig, binigyan din niya ng reaction ang sinabi ni VP Sara. Ito na kabibig. Ito na si Mr. Real Talker. Okay? Mr. Real Talker, ano bang masasabi mo sa statement ni VP Sara kay Atty. Rowena Guanzon? Humility ni VP Inday Sara, and she recognizes Attorney Guanzon. Panoorin natin. Again po si Atty. Rowena Guanzon na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Atty. Abante bilang... In fairness, si VP Sara tumatawa, ngumingiti. Iba yung tumatawa at ngumingiti. Parang happy lang si VP Sara na na-brought up yung question about kay Atty. Rowena Guanzon. And maybe this is her time to appreciate Atty. Rowena Guanzon. Kasi wala pa talagang nagtanong tungkol kay Atty. Rowena Guanzon, knowing VP Sara, panahon ng eleksyon noong President and Vice President, I think kilala na niya sa Atty. Rowena Guanzon. Binanata na sila ng sobrang banat. Pero may narinig ba tayong kay VP Sara na galit siya kay Atty. Rowena Guanzon? Wala. Ang narinig natin, first time na appreciate niya si Atty. Rowena Guanzon na matapang at matalino. Ang tagapagsalita sa ng House, while sa Malacanang, nandiyan naman si Atty. Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Atty. Guanzon? Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Wow. Knowing VP Inday Sara, pag saludo siya sa'yo, for me, meaning pinagkakatiwalaan ka talaga ni VP Inday Sara. Nakakakilig lang, nakaka-excite lang na Attorney Rowena Guanzon and VP Inday Sara magsasanib versa. Tama. Diba? How amazing! And imagine niyo mga lords, VP Inday Sara recognizes at believe siya kay Attorney Guanzon. What's your thoughts mga lords about kung what if si Attorney Guanzon magiging spokesperson ni VP Inday Sara? But for me, hearing those words galing kay VP Inday Sara, believe din pala siya kay Attorney Rowena Guanzon. At sabi pa nga niya, di ba, makikinig tayo sa kanya. Galing? Yon mga kabibig. O narinig nyo ha? Sabi ng iba, nako wag, baka espiya lang si Atty. Rowena Guanzon. Nako taob si Claire at si Abante dyan. Maganda yan si Guanzon, labanan, utak sa utak, bibig sa bibig. Pero I'm sure si Guanzon ang mananalo. Kasi yung dalawa, lutang. Yes, Lods, go tayo kay Atty. Rowena Guanzon. Pang-apat, pagtapat kay Manang Clara. Pang-tapat pala. Lagot anak ni Abante, tapatan siya ni Atty. Rowena Guanzon. Goods yan para makahanap ng katapat si Aling Claire na may sayad. O yan, sino ba Aling Claire naman? Ano ba naman ang mga komento ng ating mga netizen? Well, opinion ng ating mga netizen. Opinion ni Cecil Altobar. Ito si Cecil talaga, hindi mapipigil ang bibig niya. Ito. Hanga ako kay Atty. Rowena Guanzon, iba yung tapang niya. Idol, okay sa akin si Atty. Rowena Guanzon maging spokes ni VP para mahati ang mga dilawan. Knowing na talagang Atay Marcos si Atty. Opo, totoo. Kasi may mga dilawan pa rin na naniniwala kay Atty. Rowena Guanzon.
So, mahahati sila. Good strategy yan. Nako, ay kung bardagulan ang estilo ng mga government, I think VP Inday should go for it. Walang salita in behalf kay Inday Sara sa press con. Tama ang mga kabibig. Naramdaman ng mga tao na puro bardaguleras ang mga tagapagsalita sa Malacanang, sa representatives, mga bardaguleras. So, kailangan sa OVP, meron na isang bardaguleras ba? Na matapang at matalino at mag-level up. Si Rowena Guanzon, isang example ng attorney na may utak. Pinag-isipan ang bawat salita. Logical thinking, critical thinking, na wala sa dalawa. So yun lang kabibigang ating latest lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Kung gusto mong kung natawa ka sa video ko, kung gusto mong magbigay ng tip, konti lang. Pero hindi to compulsory ha. Ikaw ba talaga? Share lang, bless. Bye everyone. See you next time.